Hello po guys. Good day to us all po. Thank you so much po sa lahat po ng makakakita at magta-try tapusin ang content ko na to. Season 21 po guys ng What is Written Truly Happen. Kay buti po ng ating Panginoon, napakabuti po niya, napakabait niya po, napakamapagmalasakit niya po sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Kasi po, ako po talaga, hindi po mauubos ang pagtanaw ko ng utang na loob sa ating Creator guys, kasi ako po kahit wala akong trabaho, kumakain po ako ng 3 beses sa isang araw. Kaso minsan nga po, mas madalas po, 2 beses lang kasi yung gabi po, nagsasandwich na lang ako. Hindi na po talaga ako naglalagay ng sobrang bigat sa tiyan ko pagka po, pagka talaga parang dinner part na. Kasi para po mas okay ang ating katawan pagka medyo tinatry nating ingatan at mag-fasting tayo. Isa din po yan sa regulation ng ating Creator. So, to God be the glory po talaga guys, sa lahat po ng tumatapos ng content kong mga ganito, sa lahat po nag-view ng profile ko, sa lahat po ng nanonood ng mga templates ko. Sigad na po ang bahala sa ating lahat, sa inyong lahat. Lubos po akong nagtithank you at nagiging grateful sa lahat. Sino man po kayo, taga-ibang bansa man po kayo o mismong dito sa Pilipinas, sigad na po ang bahala sa ating lahat guys. Sana po ay ibigay talaga ng ating Creator ang mga hinihiling ng ating puso, na alam ng ating Creator na makakabuti pa sa atin. Guys, ang content ko po na to para pong isang tips, para pong isang motivation, isang quote sa bawat isa sa atin, na labanan po natin yung lumalaganap na renunciation na para pong pag-reject, nire-reject po ng kahit na sino ang katotohanan na tungkol talaga sa isang Diyos na manglalalang, sa isang Diyos na lumikha ng lahat ng may buhay dito sa mundo, sa isang Diyos na gumawa ng universe, ng libu-libong universe, ng milyon-milyong galaxy. Marami po ngayon na nagkakaroon ng disbelief. Marami po talagang ini-invalid nila yung truth about our Creator. Nakakatakot pong pumanalig tayo sa mga ganyang tao. Kasi po, yung mga yan po, may kalalagyan po sila. Kasi sabi nga po ang mga nagliligaw, ang mga nagpapahamak, ay merong isang Diyos na hahatol sa inyo. Sa ating lahat, ang kabutihan po ng isang tao, minsan po yan dalawang klase. Kabutihan gusto mong lang makakuha ng malaking pakinabang. At kabutihan talagang you did a little sacrifice to give glory to our Creator. So para po sa akin, ito pong season 21 ko, mga po to, napanood ko rin po ito sa isang dokumentary, sa isang pastor na nagtatawid kahit papano, nang abot ng kanyang wisdom, na kahit papano ang makapanood ng mga video niya, ng mga contents niya, mahatidan niya ng konting pagkain ng kanyang kaluluwa para kahit papano mas mapalapit pa po sa lingap, sa care, sa pagmamahal, sa pagliligtas na darating. Kasi dalawang klase po kasi ang pagliligtas na gagawin ng bigatin Ang ginawa po niya ng una, ng Panginoon, magkasama po sila palagi Yan po pacts, yan po talagang itinawid ng mga pari at mga propeta at ng mga huling propeta ng ating Panginoon at ng mga propeta at matutuwid na mga ngaral nitong huling generation natin, na ang Panginoon po talaga ay dalawang klase ang mode, ang pace ng kanyang ng kanyang salvation. Kasi hahanguin ka, tatanggalin ka sa kasalanan, inalis ka ng pagliligtas ng bigatinsan. Tapos, may isa pa pong pagliligtas na gagawin din ang bigatinsan. Kasi galit po ang Creator, galit po ang ating Diyos Ama Magkakaroon po ng matinding galit na babaksak dito talaga sa humanity. Kaya yun po yung pangalawa na kailangan tayo humingi ng pagliligtas sa ating Panginoon. Kasi pag hindi po tayo nakiusap sa Kanya, hindi natin pinakita sa Kanyang sincere yung paglapit natin sa Kanya, ikawawa po talaga kasi parurusahan po talaga ng Panginoon. Kasi wala pong saysay pag hindi totoo ang lahat ng ito. Kasi marami po talagang nagliligaw na hindi naman totoo yung tribulation, hindi naman ganyan-ganyan kasi ang tagal na hindi nangyayari. Lahat po ng sinalitang sign nangyayari na.
Isa na lang po ang talagang hinihintay natin. Yung pong talagang climax ng tribulation. Kasi pagka po lumabas, malapit na pong lumabas yung sinasabi nilang prinsipe. May isa po kasing lalabas na talagang magkaaroon ng matinding power na galing talaga dun sa masama. Sabi nga po dun sa pelikulang Constantine, yung Constantine po halos 15 years o 16 years ago na yun. Ini-imply po ng pelikulang yun na talagang palalabasin yung anak ng masama. Parang isang gagamitin ng masama na para mas magligaw pa sa mga taong chosen, lalo na sa mga chosen kapag humina ang kapit mo. Kasi nga po ang Panginoon po, mahiwaga pong ginagawa ng Panginoon guys eh. Sabi po ng isang pastor na napanood ko sa kanyang dokumentary, latest lang po, days ago ba o 1 day to 2 days ago lang po, napasadahan po ng mata ko. Alam ko na po yung mga sinasabi niya kahit papano, napasadahan na din po ng mga mata ko sa Holy Scripture. Tapos nadinig ko din po sa isang matuwid na mangangaral. Sabi niya po, kasi nandun din daw po sa Daniel, nasa Daniel 9 verse 19 po, na talagang ini-explain po nung chapter na to ng Holy Scripture natin, nasa Old Testament and New Testament, na talagang may mga araw, may mga weeks na sinasabing hindi din po matiyak ng pastor na to kung yun ba talagang sinasabing magiging duration ng tribulation, ng climax ng tribulation. Maaari daw pong ganon, pero maaari din pong hindi. Ano po siya, hindi niya po 100% sinabing yun talaga yung mangyayari, yung mga days na duration na yun, na 6 weeks, 7 weeks, o whatever yung sinabi niyang yun. Kasi nga po, i-disregard po natin yung mga figures, yung mga araw, oras. Kasi ang nakakaalam lang po nun, ay ang ating Creator, kung patatagalin niya talaga yung tribulation. Kasi hindi niya po pwedeng patagalin talaga yun, guys. Kasi nga po, isinasaalang-alang po ng ating Creator, ang mga taong chosen, na naghihintay talaga sa pagbabalik ng bigatinsan para iangat niya, para po iligtas niya sa mangyayari pang kakaiba dito sa mundong ito, dito sa last generation natin. Kasi yun po pax na pax. Kasi sabi po dun sa mga news na lumalabas ngayon, legit man to o hindi, pagbasehan po natin yung Holy Scripture. Kasi sabi po, tuyong-tuyo na yung Euphrates, bla bla bla. Tapos, may mga rumors po na talagang yung pong Israel, yung manggagaling pong lalabas na isang taong parang gagamitin talaga nung masama, ay manggagaling po sa parting malapit sa Israel. Kasi ang Israel po ay pinalalaganap po dyan ng matinding pagliligaw. Kasi nga po, dyan din po yata uupo. According po sa mga dokumentaryong napanood ko Kasi napakarami pong word na Israel sa Holy Scripture, Old and New Testament. Nasa Old and New Testament po. Halos 1,000 po yatang binanggit yan, yung Israel na yan. Kasi yan po ay chosen place ng ating Creator. Yan po ay kanyang piniling bansa. So parang makapangyarihan po yan. Mayroon pong isang mahalagang role ang Israel sa tribulation, sa paglilinis ng ating Creator. So para nga po tayo mas maliwanagan pa, mag-research na po tayo. Lagi po natin bigyan ng panahon ang paglapit natin sa ating Creator. Kasi napakalapit na po natin sa climax ng tribulation. Kasi kakaiba na po yung mga nangyayari sa mga lugar-lugar. Tapos mayroon pa pong talagang mga evidences, mga famine, mga matitinding calamities na talagang nakasulat din po. Kasi hindi po pwedeng magligaw o maglihis ang mga banal na sign na yan Kasi yan po talagang sinalita din ng bigatinsan, pati po ng mga nauna, ni Elias, ni Elijah, ni John the Baptist, ni Peter. Sabi nga po nung isang matuwid na mga ngaral yung pagpapaliwanag po ni Peter halos accurate po. Parang nirepeat lang po niya yung pagpapaliwanag ng ating bigatinsan. Pagpapaliwanag po kasi ng bigatinsan, idiomatic pa po malalim pa po Kilaro din po, nilinaw din po ni John, tsaka po ni Paul, tapos si Peter, tapos si Mark, si Mateo, si Lucas. Nandyan po lahat yung mga sign, yung mga nagpapatunay na talagang sa huling generation, ito yung mga mangyayari, bla bla bla, pagkakasunod-sunod, mga vision, nandyan po lahat. Kaya guys, dapat po tayo, kumbaga sa pag nilaya na po natin, para po, ang hanga din po talaga natin, mapasama tayo dun sa iaangat, yung tinatawag nilang rapture.
Kasi nakakatakot po yung mga susunod na mangyayari. Hindi na po, wala pong nakakasigurado kahit po mga pastor, ayaw po nilang magbigay ng accurate na oras at mga petsa. Kasi yan po ay talagang para po yung isang magnanakaw na bigla na lang, boom, bigla na lang pong mangyayari. Sundan nyo pa po guys. God bless us all po, and to God be the glory po. Amen.